Justin Brownlee may chance na hindi na maglalaro sa East Asia Super League ng Meralco Bolts. Yari na ang Thailand. Philippine Olympic Committee President na si Bambol Tolentino pumalag na sa panggigipit na ginagawa ng Thailand sa SEA Games. Ayon nga sa naging latest interview ng POC President na si Abraham Bambol Tolentino na plano raw ng Thailand na maglagay ng naturalized player sa kanilang mga koponan. Isang malinaw na paglabag sa kanilang mismong rules na walang naturalized player sa SEA Games. Isa sa major casualty niyan sa Pilipinas ay si Justin Brownlee dahil hindi nga ito makapaglalaro sa Gilas, Pilipinas ngayong SEA Games. At nung malaman nga raw ni Philippine Olympic Committee President Baham Torrentino na nagpasok na ng naturalized player ang Thailand, ay galit na galit ang nasabing Philippine official at nabanggit niya nito na talagang ayaw magpatalo ng host country dahil napaka-unfair nga raw niyan kay Justin Brownlee na hindi nakapaglaro sa men's basketball. Ayon pa sa nasabing official, ay magpa-file nga raw sila ng protesta kapag napatunayan nila na mayroong mga naturalized player na pinayagang maglaro ang host country na Thailand. Ina-acknowledge rin ng nasabing POC President na may kanya-kanyang rules every SEA Games. Ang kaso nga lang daw, hindi naman daw sinusunod ng Thailand ang FIBA ruling. Kaya naman, kine-question nito ang Thailand kung bakit nag-decide ang host country na hindi payagang maglaro ang naturalized player dahil sa FIBA mismo ay pinapayagan yan. Ayon nga dyan mga chong, malinaw na paglabag yung ginagawa ng Thailand ngayong sila ang host country ngayong SEA Games. Dahil mismong si Philippine Olympic Committee President Baham Tolentino na mismo yung kumukondena sa pandaraya na ginagawa ng Thailand ngayong SEA Games. At mukhang seryoso nga ang nasabing POC President na iprotesta yung pagiging host country ng Thailand ngayong SEA Games. Gaya nga ng sabi natin, hindi pa nagsisimula ang SEA Games pero grabe na yung luto na ginagawa ng Thailand. Panigurado, mas malala yung kanilang gagawin once na magsimula na ang SEA Games. Ang maganda naman dito mga chong ay meron ng boses ang mga Pilipino basketball fans dahil nandyan na nga si Boss Baham Tolentino na kumwe-question ngayon sa pagiging host country ng Thailand dahil mismong kanilang ruling ay hindi nila sinusunod. At tingnan natin sa mga susunod na mga araw kung ano yung magiging update dyan. Kumako naman tayo dito sa kabilang balita. Justin Brownlee may chance na hindi na maglalaro sa East Asia Super League ng Meralco Bolts. Isang beses pa lang natin nakita si Justin Brownlee na suot-suot ang Meralco Bolts sa East Asia Super League. At sa kanyang unang laro sa Meralco ay agad niyang nakuha ang panalo. Pero may posibilidad nga na hindi na natin makikita si Justin Brownlee na muling maglaro sa Meralco sa East Asia Super League dahil sa nangyari kay Randy Hollis Jefferson. Sa mga hindi nakakaalam, tinamaan ng tear Achilles injury si Randy Hollis Jefferson noong kalaban nila ang Macau Blackbirds. Hindi nga nagawang tapusin ni RHJ ang laro at ayon sa mga reports, 1 taon ang magiging recovery netong si Randy Hollis Jefferson sa kanyang natamong injury. Kaya naman, apektado niyan yung kanyang basketball career, lalong-lalo na yung kanyang kupunan na TNT Tropang Giga. Pinahiram lang ng TNT itong si RHJ sa Meralco para tumulong sa kampanya sa East Asia Super League. Ang kaso nga lang, nangyari ang hindi inaasahan. At yan nga, yung gustong iwasan ngayon ng Barangay Ginebra na mangyari kay Justin Brownlee. Kaya naman, lumalabo na muli nating makikita si Justin Brownlee suot-suot ang Meralco jersey sa East Asia Super League dahil gustong maniguro ng Barangay Ginebra na hindi magagaya si Brownlee sa sinapit
ni Randy Hollis Jefferson. Para sa akin mga chong, maiintindihan ko ang Barangay Ginebra sakaling hindi na nila payagan si Justin Brownlee na maglaro sa East Asia Super League. Dahil alam naman nating lahat, si Justin Brownlee ang pinaka-importanting player ng Barangay Ginebra. Isa pa mga chong, sa February, yung magiging next window ng Meralco Bolts sa East Asia Super League. Tatamaan yan yung schedule ng PBA kung saan import conference at malamang sa malamang ay naglalaro na si Justin Brownlee para sa Barangay Ginebra. Nakakalungkot man pero naniniguro lang ang Barangay Ginebra na hindi tatamaan ng injury si Justin Brownlee. Nakakapanghinayang lang dahil maganda sana yung magiging tandem ni Randy Hollis Jefferson at Justin Brownlee sa East Asia Super League. Ang kaso nga lang, mukhang isang beses lang yan mangyayari dahil tinamaan nga ng tear Achilles injury si Randy Hollis Jefferson at si Justin Brownlee naman ay mukhang hindi napapayagan ng Barangay Ginebra na maglaro sa East Asia Super League. Kayo mga chong, agree ba kayo na wag na lang muna paglaruin si Brownlee sa East Asia Super League? Comment mo lang dyan sa ibaba.